Solid na naman yung ating recipe kasi first time ko mahahandle itong dalawang ingredients na to. Para akong pumupunta sa kakanin heaven. The best. Isa sa mga bagay na ikinakatawa ko sa mga food adventures natin ay ang pagtuklas sa mga bagong ingredients at dishes na makakadagdag sa kaalaman ko bilang isang farmer at bilang isang kusinero. At sa pagbisita ko sa Clean Eco Integrated Farm dito sa Calasiao, Pangasinan, naibahagi sa akin ni Sir Gerald ang mga spots sa paligid ng kanyang farm na pwede ring pagkunan ng mga sariwang sangkap. Nandito tayo sa isang lugar na nasa palayan, literal. Pero hindi naman to ilog. Sir, anong tawag nyo dito? Inirangan. Inirangan. Parang malaking basin na na-stuck yung tubig dito. Maraming pwedeng makuha. Isa na doon yung gurami. Nakapaglagay na tayo ng lambat kanina. And then titingnan lang natin kung may nahuli. Ano yan? Sa ano? Oh! Ayan naman. So pupunta ka lang sa inirangan. Ilalatag mo yung lambat mo, balikan mo. Meron ka ng ilang pirasong pang ulam. Okay. Tara, pang-ulam na tayo. Tatakbalin lang natin or kakapain. Yan, marami medyo maliit. Sa di kalayuan, maaari ka din daw makakuha ng mga shellfish na tinatawag ng mga lokal dito na beldak. Solid na naman yung ating recipe kasi first time ko mahahandle or makakapagluto itong dalawang ingredients na to. Yung ating isda, gurami. And then yung ating shellfish na tinatawag ditong beldak. Medyo makunat daw yung texture nito. So I'm thinking about very aggressive, matapang na sauce. Susubukan natin siya in yellow sauce. Kadalasan daw yung recipe or yung lutong ginagawa nila sa gurami dito is, yun nga, iniihaw, pinapaksiw, or pinapangat. So just for texture, and gusto ko lang na mas parang crispy siya, kaya natin ipiprito at ibabalik mamaya dun sa sauce na gagawin natin. And habang nagpiprito tayo, prepare naman natin yung ating sauce. Sabi nga natin, maangas dapat yung lasa nito. So, punong-puno ng flavors yung ilalagay natin. Meron tayo dito luyang dilaw or turmeric, of course, ginger, bawang at sibuyas. So, for our paste, magpa-pound na tayo ng ating turmeric, ginger, garlic, and onions. Using the same pan and using the same oil kasi sayang flavors, doon na natin igigisa yung ating spices na dinurog or pinang. And then maghahabol lang din ako ng ating tanglad. Pag blender yung gamit ninyo, you can actually include this doon sa ating puree or ating paste para lang mabalance natin yung mga maaangas nating flavors. Magdadagdag lang tayo ng asukal and some fish sauce. Then we'll add in our water or stock. Once na kumukulo na yung ating parang pinaka-base, lalagyan ko lang ng kaunti pang pampalasa ng ating sili, saka natin ibabalik yung ating isda. And since luto naman na yung ating isda, ihahabol na natin yung ating beldak, tatakpan, at pwede na tayo mag-serve in just few minutes.
Gano'n po karami yung gurami ditong nahuhuli? During rainy season, very common po talaga siya. Okay. Kasi doon po nag-stock ng tubig kasi doon na po sila nagpaparami. O mukha lang din siyang tilapia, pero hindi siya malansa. Malansa. Yung beldat naman, chewing version ng Tahong. tahong Pero mas malasa. Meron tayo ditong freshly harvested na kalabasa and bibigyan ko kayo ng isa sa mga karinderya hits, ginataang kalabasa at sitaw. We'll be using pork. So, liyan po yung gagamitin natin ngayon. And bago ko i-prepare yung iba pang mga gulay, atin munang isasangkot siya or i-brown natin muna yung ating karne para magbigay ng mas malalim na lasa doon sa already masarap na dish. Season natin ng konting asin and then hayaan lang natin siya mag-relax hanggang lumabas na rin yung konting mantika. And yung kanyang kapartner, yung ating sitaw. Maganda pag fresh yung gulay, bagong pitas. Ayan o. Nakikita niyo yung tsura niya. Tapos kahit kainin mo ng hilaw, manamis-namis. Actually, di ba? Pwedeng gawing salad to. Maganda na yung browning o yung pagkakasangkot siya ng ating baboy. Pwede ko nang ilagay yung ating kalabasa. And yung ating sibuyas at bawang. At this point, iba-brown lang natin ng kaunti yung ating kalabasa para sabay na rin nasasangkot siya yung ating mga pangisa. Very satisfied na ako dun sa slight caramelization na meron tayo dun sa ating squash. Pwede na tayo maglagay ng gata. And then of course, season lang natin ng konting sugar. Fish sauce. And of course, yung ating paminta. Simmer lang natin to hanggang lumambot yung ating kalabasa. Saka natin ilalagay yung ating iba pang gulay. Yan yung ating malunggay. We'll just cook this for about 3 more minutes. Pwede na tayo magplato. Dito po sa bayan po namin, kino-complement po namin yung kalabasa po ng yung alireg or yung kuhol po. Ito po yung ginagawa ko. Ginataan din po yun? Ginataan din po. Tapos talagyan lang po namin nung alireg or yung suso po. Suso or kuhol? Kuhol. I see. Kamusta yung ginataang kalabasa natin, sir? Magata. Tapos Aba? matamis po yung kalabasa. Tama. Po. Tsaka yung sitaw fresh na fresh. Fresh from our farm.